Hindi maitatago. Hallelujah, purihin ng Diyos. Ang Diyos ay dakila. Siya ay makapangyarihan. Hindi maitatago ang pagkilos ng Panginoon. Alam niyo, napakapalad natin. Tayo na ang makararanas ng mga dakilang bagay dahil tayo ay anak ng Panginoon. Amen po ba? Ang Diyos laging niyang gustong kumilos. Pero madalas nasusunod ang sarili natin, pero ang Panginoon gusto niyang iparanas yung mga dakilang bagay. Kaya salamat sa Panginoon dahil nung chinat nga si Pastora Joanne, Ma'am, kami kontento na kasi sa katutubo, okay na yan. Dito na lang tayo, magtago tayo dito, gawin natin. Hindi nga ako nagpo-post, kung makikita nyo account ko, walang gawain doon. Nagmi-milk tea, makikita nyo lang. Pero yung mga gawain, bahala na si Lord. Makakita na lahat ng mga ginagawa. Pero may isang pastor na nagsabi sa akin, si Pastor Luis, alam mo ba, isang araw ilalabas ka ng Panginoon. Inahayag mo salita ng Diyos, iahayag ka ng Panginoon. At ito na nga, unti-unti. Pinalalabas kami ng Lord dahil sa October, magsasampung taon na kami sa Pandan. At ayon sa leading ng Banal na Espiritu, lilipat kami ng Mauban para mag-pioneering na naman ng panibagong iglesia. Purihin ng Panginoon. At hindi kami natatakot. Alam nyo, yung pagsubok na pinagdadaanan, huwag tayong matakot. Bahagi yan. Hindi pagkakaloob ng Lord, hindi mangyayari yan ang hindi pinagkaloob mula sa langit. Bawat pangyayari sa buhay natin, may layunin ng Panginoon. Kailangan lang natin maintindihan na hindi sa sarili natin. Kailangan natin panghawakan ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. Alam niyo, malaking bahagi yung gawa. Naalala ko, kinukwento ko kay Mambi kanina. Patotoo lang muna bago tayo pumunta talaga sa pag-aaralan natin. Huli yata kaming nagsalita dito, 2018, 17. Basta ganon. Matagal-tagal na. At dalawa pa lang ang simbahan noon. At ngayon po, purihin ng Panginoon, maglilima na ang simbahan. At daayon yon sa patnubay ng Panginoon. May dalawa pang na-dissolve. Masakit din sa isang pastor na ma-dissolve yung gawain. Maraming kwento. Maraming patotoo na talagang naranasan. At salamat sa Lord, naalala ko noon, nung pagpunta nila Ma'am B, kinukwento ko talaga na nung kami umahayo doon sa Panda, nagpa-pioneering dahil, siyempre, sinanay tayo sa by pay talaga. Hanggang ngayon, 10 taon na, ang monthly namin sa national ay 300 pesos pa rin. Kwentahin nyo yun, 10 pesos a day. At ang nakakatawa nito ay meron pa akong, may asawa na, budget namin 300 pesos. Tapos sa matindi, dahil nga si Pastor John, namatay yung kanyang ate, 35 years old pa lang, namatay sa cancer. At mula sa nanay, ate, tapos sunod, nagkaroon siya. Kaya talagang napakabuti ng Panginoon. At yung mga anak no, napunta sa amin, sa madaling salita, 5 yung naging anak namin. Ang matindi, nagpa-pioneering nakikitira kami. Una, 3 yung dumating. Sige, okay naman, tanggap naman doon sa may tahanan. Okay naman Ang galing ng Lord, pag sumunod tayo sa Kanya, huwag tayong matakot. Pag tinatawag ka ng Panginoon, hindi mayor ang tumawag sa'yo. Hindi tao. Buhay na Diyos. Nag-aalay ng Kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para tanggalin tayo sa lusak ng kasalanan at dalhin sa buhay na may kabanalan. Anong layunin? Maranasan natin yung dakilang pagkilos ng Diyos. Isang bagay yan, tiya, kaya tayo nagagawain dito at nilaan ng Panginoon to. Kasi gusto ng Diyos na kumilos sa atin. Gusto niya laging gumawa, araw-araw. Gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ngunit madalas, nasusunod yung gusto natin, hindi gusto ng Panginoon. Amen? Tuloy tayo. At yun na nga, nung panahon na bago pumunta sila Ma'am B, tampulan kami ng pang-uusig talaga. Mga palamunin yan.
Sakit. Pastor ka, pero okay naman kami nung pamilya doon. Nagtutulong-tulong kami. At one time ngayon na-invite na dito, marami na rin patotoo noon. May patotoo na rin na, di ba napatotoo ko na yung patay na buhay, bata yun eh, kaya nag-start yung gawain sa katutubo. Kasi sinabi ko naman talaga, Lord, di ko kaya. Wala naman akong gift of healing, wala ako lahat. Ang alam ko lang, sumunod ako eh. Tinulak pa nga kami sa Bible School. Alam ko lang, tinawag ako ni Sir Paul. Pero nagpapatuloy. Hindi nagkamali. Diyos pala talaga ang tumawag. Driver lang ako noon, 2006. Ang alam ko lang, driver lang ako eh. Pasunod-sunod lang ako at mahalaga na sumusunod tayo. Amen po ba? Mahalaga na nagpapatuloy ka lang. Sige, masaya lang ako nagdadrive. At nakikita ko sa Bible School pa nga, day driver, mapupunta ako doon sa mga estudyante sa may poso. Pag-ikot ko doon sa poso, si Pastor Masaredo umikot, di naman ako estudyante, driver lang ako. Napagalitan pa ako. Talagang kayo, yung kaldero, hindi nyo nililinis. Sabi ko, ba't ako pinagalitan? Sabi ko, si Pastor yun. Hindi naman ako talagang susubukin tayo. Yung puso natin, talagang maniwala kayo, bahagi na tinatawag tayo na makaranas ng mga pagsubok. Amen po? Kaya yon, maraming karanasan. At alam nyo, unti-unti pagsama sa mga lingkod ng Diyos, pabiyahe-biyahe kami ng revival, nagpaumpisa ako doon. May 40 pesos ako noong time na yun. Kami ni Pastor Ernie. Kaya libre kita, may 40 pesos ako, luwas na tayo. 40 pesos ay pamasay, 100 mahigit. Pero dahil sa kauuhawan, sa presensya ng Panginoon. Talagang pag nakita ng Lord yung puso natin na nauuhaw, na makilala ang Diyos, magpapakilala siya. Walang hadlang. Ang pananampalataya ay hindi bumibigo. Kaya purihin ng Panginoon, tagal, kaya lumago sa biyaya ng Panginoon. Hanggang sa ito na nga, nag-decide na maglingkod sa Panginoon, nag-aral sa Bible School, and then, ayun na, sa Bible School meron kaming, siyempre kailangan mo mag-Bible study. At binibiro nga ako kasi yung aking misis, doon ko natagpuan sa Bible study. At doon talaga nakakatuwa naman ng Panginoon sa pagba-Bible study ko kasi talagang alam ko may nakalaan na ang Diyos sa bawat isa. Kaya wag tayong magmadali. Wag tayong magpasya sa pamumuhay natin na tayo ang nagpasya. Dahil gusto mo, dalawa dimple. Ay, kalooban na to. Dalawang dimple. Kaya bandang huli, katapos-tapusan, pag hindi kalooban ng Lord, hiwala yan na. Ay, pastor, hindi, ayoko na sa kanya. Nung una, paglalaban, iiwanan ng pastor, iiwanan ng magulang. Magsasama sila. Nung makilala na, sabi na, magpatuloy kayo. Hindi, pastor, ayoko na sa kanya. Hindi na maintindihan Kaya maging maingat tayo. Purihin ng Panginoon. So, purihin ng Lord, nung nasa na kami, balik tayo sa pandahan. Nung dumating sila Mambi doon, inaasar kami na mga palamunin. At alam nyo, sila Mambi, nung nag-mission, yung grupo nila, may dala yung mga grocery. Purihin ng Panginoon. Ang ginawa namin, yung mga grocery na pinamigay namin sa mga nanguusig. Sige, bigyan natin yung mga yan. Pinagbibigyan namin ng grocery. Ito, matindi. Nabago yung pang-uusig na palamunin kami. Sabi, ayan si pastor, may 30,000 yan monthly. Tao talaga, hindi titigil Hindi ka tatantanan. 24 oras talaga, lahat sisilipin Ako nasasaktan dahil di naman totoo. Pero alam nyo, nakakatuwa ang Diyos. Prophecy pala. Kasi nung dumating na nga ang pandemic, matagal na panahon, naniniwala sila. Kasi sunod-sunod na po yun. Ang pagdating nila Mambi, ang dami nang nagmi-mission. Kaya alam nyo, hindi ko malimutan na simbahang to nung nag-mission doon. Nag-start yun at tuloy-tuloy, purihin ng Panginoon. Kasi tanggap na naman, sige, tiis, lakad. Naglalakad kami ng 4 na ilog. Makakapaglakad ng 8 oras, 4 na taon na naglalakad ako, magpipreach na 2 oras yung lalakaran at pagka high tide, yung alon hanggang dito. Kaya yung mga Bible, namamaga din. Yung kinukwento ng Pastor Maseret, naranasan. Pagka tama ng alon, maga yung mga Bible talaga Kailangan bumuelo ka. Ito yung lalakaran yung gasangan, tabing dagat. Pag nag-high tide yan, yung alon, aatras.
Kaya pagka malayo-layo yung inatras, takbo! Pag nadulas pa, talagang bangon ulit at minsan lumulubog talaga. Para, alam niyo, pag tumama sa alon, naranasan niyo pag naliligo, di ba? Parang, pero purihin ng Panginoon. Ano mang ihirap, hindi talaga tayo pababayaan ng Diyos. Ang talagang teksto natin ay yung Philippians chapter 3, verse 10. Sige, basahin na natin kasabay ng mga patotoo at purihin ng Diyos. Philippians chapter 3, verse 10. Hindi po bang nasumpungan na? Hallelujah. Basahin ko po. At kanina binasa na naman, pakinggan po natin. Nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanyang kamatayan. Mabigat yung mensahe ng Panginoon. Pero naniniwala ako, lahat ng pangako ng Panginoon, na pag sinabi niya, gagawin niya. Pag sinabi ng Lord na kaya natin, kaya natin. Amen? Kaya purihin ng Lord. Sige po, bago tayo magpatuloy sa pag-aaral, tayo yumuko at manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Purihin ang iyong banal na pangalan. Kanina pa kumikilos ang kapangyarihan niyo. Lord, ngayong umaga, wala namang kaming maipagmamalaki. Kahit may pinakang mataas kaming pinag-aralan, hindi namin ito maipagmamalaki. Dahil ang gawain nyo, nakasalalay sa pagkilos ng banal na Espiritu. Nihiling ko, O Diyos, anumang antas ng aming pamumuhay, wag nawa itong maging hadlang sa pagkilos nyo. Ang aming kaisipan, antas ng karunungan, naabot sa ministry. Lord, nawa wag ito maging hadlang upang hindi kami mapagpala ngayong umaga. Hinihiling po namin, banal na Espiritu, kilusin niyo yung bawat isa. Maraming mga lingkod niyo, pagod na. Sinisikreto lang pero pagod na sa paglilingkod. Maraming mga manggagawa, magulang, mga ama, mga anak, mga lingkod nyo, Lord, pagod na sa mga utang, pagod na sa maraming suliranin sa buhay. Pero Lord, nasa inyo ang tunay na kapahingahan. Kaya ngayong oras pong ito, lukuban nyo kami ng banal na Espiritu. Anumang mga hadlang, stronghold ng kaaway, winawasak namin ngayong umaga in the name of Jesus. Lahat ng hadlang sa pagkilos nyo ngayong umaga, sinasaway ko in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Hayaan nyo, Lord, sa mga salita nyo, mga may sakit, magkaroon ng kagalingan. Ang nangihina, Lord, lumakas sa kanilang kahinaan. Lumakas ang pananampalataya. Ang mga nalulungkot, Lord, aliwin nyo ng banal na Espiritu ngayong oras na ito. Lord, malaya kayong kumilos sa buhay ng bawat isa. Ayusin nyo yung aming puso. Bigyan nyo kami ng malalim na pagnanasa na lubos pa kayong makilala. Lubos pang maranasan ng kapangyarihan nyo. Salamat po, O Diyos. Gamitin nyo po ako, Lord, ngayong oras pong ito para sa karangalan nyo. Sa inyo lahat ng parangal, pagdakila, pagluwalhati, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang ating pag-aaralan ay una, knowing Christ. Pangalawa, alam natin, sabi ko nga, pagpunta ko rito kay Ma'am B, teacher namin sa Bible School, ano na yan, tutok na sa pag-aaral. Pero naniniwala tayo, laging may bago sa Panginoon. Gaya na sinabi ni Ma'am B kanina, laging nagpapakilala ang Panginoong Yesus. Laging bago. Unang bagay, knowing Christ. John chapter 17 verse 3. Ito po ang sinasabi, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila ang nag-iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo.
Mahalaga na makilala pa natin ang lubusan ng Panginoong Yesus. Araw-araw nagpapakilala ang Panginoon. Akala ko nga dati, ako yung laman ng altar eh. Revival, bata pa na, anak ako ng pastor eh. Siyempre, kami na yung laman ng altar. Kami na yung pupunta sa altar at pagkaliyak. Pagkatapos nito, backslide na naman. Usapan na nga, biroan na nga na 2 weeks lang. 3 weeks, minsan 3 days. Laglag na agad. Amen? At ako'y laman na ng simbahan at nakikita ko na rin yung mga kaganapan, mga pagbagsak, mga pagbangon, maraming kaganapan din sa mga pastor. Kami po'y galing sa Mountain High Faith, pero Doro Faith talaga. Maraming istorya na naganap. Pero purihin ng Panginoon. Ang pinanggalingan po ng aming lahi, Isuwaso family, may 2 mag-asawa, yung tatay ng Roger de la Rosa. Sila'y naglalakad sa bundok, tinatsagang puntahan yung lolo at lola namin para pangaralan ng mabuting balita. 7 kilometro. Lalakarin at nung tumanggap yung aking lolo at lola, naglingkod sila sa Panginoon. Nung makilala nila ang Panginoon, naglingkod sila sa Panginoon. Kaya kami, yung mga anak nila, ay naglingkod din sa Lord at kaming mga apo, naglilingkod din sa Panginoon. Nung namatay yung tatay ko, walang pinamana sa amin kahit lupa, nabenta na eh. Tricycle na bulok, hindi rin napamana. Kaya nung nagpunta ako sa ministry, walang dala. Pero alam nyo, kinagagala ko, wala mang pinamanang material na bagay. Ang ipinagmamalaki ko, ang minana ko sa aking magulang pananampalataya. Na kahit wala ka, magkakaroon ka. Kaya sa mga katutubo, alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Inuusig kami, may 30,000 monthly yan. Mahalaga na mangaral tayo ng mabuting balita. Kaya nung pumunta kami daw, kahit napakalayo, ang nilalagay ng Lord sa puso ko, may mga kaluluwa na gustong makilala ang Panginoon. Hindi pwedeng nandito ka lang. Knowing Christ more, experience His resurrection power, sharing in His suffering at yung pinakamatindi, makatulad sa kamatayan niya. Hindi ka makakaranas ng kadakilaan ng Panginoon hanggat hindi mo hinahakbangan ang mga bagay na to. Hindi mo makikita ang himala ng Diyos, ang kapangyarihan niya. Kapag hindi tayo ahakbang, makukontento ka na lang na nandito. Alam niyo, purihin ng Panginoon, tagal ko din naging tagaupo. Pero nung nakahakbang ako, purihin ng Lord, makikita mo na kahit wala kang kaloob ng pagpapagaling, kahit patay, mabubuhay. Sabi ko naman talaga, wala ako eh. Kaya lang, hinihingi ng pagkakataon, nasa katutubo na. Nag-iiyakan na yung mga katutubo. Sabi sa akin ng Lord, pauwi na kami katatapos ng gawain. Nagkakagulo sila kasi yung bata patay na. Sabi ko, parang gusto ko pang umalis eh. Pero sabi ng Lord, anak, ikaw ang dinala ko dyan. Sabi ko, Lord, wala akong give up healing, pero pag kailangan, mag-operate po. Kaya nung pinuntahan ko yung batang yon, nakita ko na nag-iiyakan na yung pamilya. Wala na. Sabi ko, alam niyo po, wala naman tayong magagawa kundi manampalataya sa Panginoong Yesus. Alam niyo, nung pinuntahan ko yon, mga katutubong yon, nung pinag-pray namin yung batang yon, binuhay ng Panginoon. Binuhay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pati ako nagulat eh. Kasi kahit ako medyo nagdududa nga eh. Pero tapat talaga ang Diyos. Patutunayan niya sa kanyang mga salita, buhay siya. Kaya nung mabuhay yung bata, sabi ko, yumuko na ako, umalis na ako kasi baka sambahin ako ng mga tao. Si pastor, bumubuhay ng patay. Sabi ko, patay tayo dito. Kaya namangha sila nabuhay eh. Nagsimula doon, nanampalataya yung mga katutubo sa Panginoon. At matindi, dilakad ng 2 oras. Sabi na naman ng Holy Spirit, umakyat ka doon. Aakyat ka, halos yung pag-akyat mo sa bundok, kapantay mo na, may paggapang pa. Tapos ang matindi nito, mga kapatid, yung demonyo, pag-akyat ko doon sa kabundukan, di Virgin Forest. Walang katao-tao, may mga baboy damo, may mga matching. Talagang wala, malayo na sa kabiasnan. Ang demonyo, matindi bumulong eh.
Sabi ng demonyo, bundok na nga yung pinuntahan mo. Umakyat ka pa ng bundok. Wala namang yayari sa'yo dyan. Pero ang galing ng Holy Spirit, pag kilala natin ang Panginoong Jesucristo, magsasalita siya. Magpapahayag siya. Pag ang salita ng Diyos nasa puso mo, siya yung berbo. Amen. Nang pasimula, naroon ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. Kaya pagbabad ka sa salita ng Panginoon, nasa iyo yung Panginoon. At ang salita ay Diyos. Ang matindi nito, sa 14 ng John, nagkatawang tao ang salita. Yung Kristo, yung Diyos na nasa langit, bumaba sa lupa para magkaroon ng relasyon sa atin. Amen? Hindi lang kwento. Namuhay siya, nakasama natin. Amen? Kaya ang Panginoon talaga, patutunayan niya. Huwag tayong matakot na sumunod sa Panginoon. Huwag tayong matakot na kilalanin pa ng lubos ang Diyos. At kakala ko noon, pagkabasa ng Bible, kilala mo na ang Panginoon, hindi pala araw-araw makikilala mo talaga siya. At hanggang ngayon, patuloy na nagpapakilala ang Panginoon ng mga kadakilaan niya. Pero alam niyo ba, kung hindi ako sumunod sa Panginoon, hindi ko mararanasan yung mga ganong bagay. Kaya nung nabuhay yung patay na yon, yung batang yon, tuwan-tuwa, ladalo sa gawain, may hawak na patpat, nagigitara, ginagaya-gaya ko, nagtataas ng kamay. Kaya ang tawag niya ng mga katutubo, si Pastor Jedan, 3 years old yung bata. Pastor Jedan. Ngayon, may sitwasyon doon na ang salita ng Lord makapangyarihan. Talagang nagliliwanag dapat sa ating buhay. Amen. Yung batang yon, dahil kadadalo, yung nanay, siyempre, di pa ganun kalalim. May kumare, kainuman. Ito yung lamesa doon sa tapat ng bahay. Di dumating, may alak Sa gitna, atay dyan yung kumare. Inuman sila. Yung batang may dala ng patpat, paikot-ikot, nagpupuri sa Panginoon. Nakita niya yung nanay niya, may kainuman. 3 years old yun. Ginawa ng bata, pumasok doon sa bahay nila. Siguro yung bahay nila, ito, ganito lang kalaki. Ito lang. Katutubo Pagpasok ng bata, kinuha yung Biblia na binigay namin. Pagkakuha ng bata ng Biblia, tumapat doon sa lamesa ng kumare, nanay niya, tsaka yung kumare. Andito yung alak. Ang ginawa ng bata, ipinatong yung Bible, kinuha yung alak, itinabi. At pagkatabi ng alak, ibinilagay yung Bible, binuksan, itinaas ang kamay, nagpuri sa Panginoon. Sabi nung bata, sabi nung kumare, tigilan na natin to, dumalo na tayo sa gawain ng Panginoon. Napahiya doon sa bata, na kahit bata, kayang gamitin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Makapag-aakay ng mga kaluluwa. Kaya wag natin maliitin ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Bago ako pumunta rito, may nireveal sa akin ng Panginoon. Mga tao sa panahon ngayon, babad na sa mga bagay sa mundong ito. Ang mga tao ngayon talagang lunod na sa mga bagay, languna sa mga bagay, makamundong bagay. Kaya hindi natin makita yung kadakilaan ng Diyos. Kaya yung mga kabataan, hindi nila mararanasan bakit nadadaya ng kaaway. 2 Corinthians 4:4, binulag ng Diyos ang sanlibutan. Yung isip ng mga tao. Hanggang ngayon, nandadaya ang kaaway. Pero kung ahakbangan natin ng tuloy-tuloy, marami tayong masasaksihan sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Yung 3 years old nga nanindigan Nakita natin yung bunga na pati magulang madadala. Mayroon pang isang pangyayari. Linggo, dadalo ng gawain. Yung tatay ayaw dumalo. Bata, 3 years old, dahil maisip ng bata yon. Nakahiga yung tatay. Tatay, gising na, magdadalo tayo, sisimba. Ayaw ng tatay, hindi anak, tutulog. Tay, sisimba tayo, hindi anak. Alam niyo ginawa ng bata? Hindi ko alam paano niya naisip yun Hinawakan yung tatay niya, sabi niya, Panginoon, bigyan niyo ng sakit si tatay. Bumalik was yung tatay. Anak, dadalo na tayo sa gawain, dadalo na tayo. Dumalo sa gawain yung sila nagpapatotoo Alam niyo,
Kaya nung umakyat ako ng bundok, sabi ng demonyo, umakyat ka na nga ng bundok na nga pinuntahan, umakyat ka pa. Eh, ang Holy Spirit nagsasalita, sabi sa akin ng Holy Spirit, anak, alam mo ba, yang mga katutubo, nilikha ko sila, nakawangis ko. Nasa gitna kang kagubatan, walang pag-asa. Galing ka sa bayan, tapos tapos si Pastora Joyce, sinama ko doon, pinaglililayans ko eh. Pag matutusok ng mga tinik ng uway, ganyan ka, alam nyo naman yung tinik ng uway sa gubat, yung mga nakakaranas niyan. Tumutusok sa paa, palusong kami. Wasak-wasak talaga yung paa. Sabi ko, Lord, wag sana wag akong iwan ng taong to. Kasi baka iwanan ako eh. Matindi yung sakripisyo eh. Pero purihin ng Panginoon, siya yung ating kalakasan. Kaya, nung umakyat kami doon, may layunin ng Lord. Napuntahan namin yung pinakang matandang katutubo doon, si Nanay Pula. Palaanakin, napakadaming anak. Siya yung pinagmulan ng lahi ng mga katutubo na yun. Kaya nung nangaral kami doon, Proverbs 1:7, pagkatakot sa Panginoon, pasimula ng karunungan, nung nasabi namin yung mabuting balita, talaga, pastor? Sige, magmula ngayong pastor, bababa na kami ng bundok, paaaralin na namin ang aming mga anak. Ngayon, yung kapitan galit sa akin. Kaya naman pala nagbaba ang pastor doon sa lupa namin. Kasalanan nyo, pinababa nyo yung katutubo. Pero ngayon po, purihin ng Panginoon. Dati kami ay naglalakad ng napakalayo at talagang yung mga katutubo doon, may mag-asawa din doon na umiiyak. Kasi pagod eh, di tulog ako. Lunes ng maga. Umiiyak, para akong bangkay. pag umiiyak, hawak yung 100 pesos. Sabi sa akin nung magising ako, sabi ko, ba't ka naman umiiyak? Buhay pa naman ako. Pastor, ito lang kaya ko ibigay sa inyo. Alam ko yung hirap nyo eh. Alam ko yung pagtitiis nyo, ito lang yung kaya. Sabi ko, nginitaan ko na lang, sige, akin na yan, tatanggapin ko yan. Para pagpalain ka ng Panginoon. Tandaan nyo, isang araw, kayo yung pagpapalain ng Diyos sa lugar na ito. Malayo sa kabiasnan, gubat, may mga baboy damo, pero yung asawa naman, pauwi na kami ng gawain. May hawak na 40 pesos na barya, nasa supot ng yelo. 2 kamay na humabol pa, pastor, ano yun? Kunin nyo na po ito, tanggapin nyo na po. Sabi ko, sige, tatanggapin ko to. Pero tandaan niyo, isang araw, pagpapalain kayo ng Panginoon. Alam niyo, hindi lang sila ang pinagpala ng Panginoon. Lahat ng katutubo doon sa lugar na yun, may motor na ngayon. May kalsada na. Tinatayuan na ng pier, yung mismong katabi ng church. Siguro, 200 meters lang pier na. Naakala namin parang walang mangyayari, pero may dakilang plano ang Panginoon. Nakakatakot sa una. Akala mo parang walang mangyayari, pero may mangyayari. Dahil ang Diyos yung nangako sa atin. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alinlangan. One time pa nga, yung mag-asawang yun, ngayon po, natanggap sila sa Chinese eh. Nagtatrabaho sa Chinese. Kaya lang, dahil pa born again naturuan eh. Nauto ni pastor. Manampalataya kayo si Jesus ang bahal. Naniwala. Nanampalataya eh. Kaya yung Chinese, paglasing, Richard, no absent. Sabi niya, no sir, absent. Jesus is priority. Pero yun, nag-i-English na rin. Naalala pala yung mga binabanggit. Tapos sabi na, no absent. Lasing eh. Sabi niya, doon sa Chinese eh, anong maalam naman nun? No, sir. Jesus is coming. Matindi. Pinaglalaban yung Word of God. Ipinaglalaban si Kristo sa kanilang buhay. Alam niyo, purihin ng Panginoon. Ilang taon na. 3 taon na yata. Pinagtutulungan siya ng lahat ng tauhan. Hanggang ngayon, hindi siya natatanggal sa trabaho. Matindi, pumirma siya. Dahil sa tuwa ng mga, kasi sila tapat na lingkod ng Panginoon. Hindi kakain yung mga Chinese na hindi sila nagdala ng pagkain. Kaya sabi nila, iba tong mga taong to. Pero nyo, katutubo sila, napadalo nila yung mga Chinese sa church.
Dahil curious sila, bakit ganito ang ugali ng mga katutubong to? Napadalo sa simbahan eh. Kaya kinakailangan magliwanag tayo. At hindi ka magliliwanag kung hindi mo makikilala ang Panginoon. Itong mga nakaraan, ni-reveal sa akin ng Panginoon. Sabi ko, kumikilos, ang ganda ng mensahe. Alam niyo, kahit maganda ang mensahe, mga pastor, magpuyat manalangin, kung hindi tayo handa at wala sa atin ang katotohanan, hindi natin lubos na mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan ng katotohanan. Kailangan ng totoong pananampalataya. Kailangan ng paninindigan sa katuwiran. Nung bandang uli, nireveal sa akin ng Panginoon, yung mga manggagawa may dobleng account. Yung isang account nila, walang friend na Christian. At nung pinakita sa akin ng Lord John, doon sa chat na yun, pwede silang maging wild. Sige, wild tayo ba? Talagang nagpapakita ng mga katawan at sabi ko, grabe yung ginagawa ng demonyo. Araw-araw tayong mapuspos dito, ang daming napupunta sa impyerno. Ang daming naaalipin. Kaya purihin ang Panginoon. Nung tinawag kami ng Lord, ang mabigat. Pero purihin ng Lord, nahakbangan. Hindi natin talaga kaya. Ang kailangan natin, kapangyarihan ng Panginoon. Basahin natin, 2 Peter chapter 1, verse 2. Ito po ang sinasabi. 1 verse 3. Makinig po. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Tuloy natin. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Hindi talaga natin kayang magtagumpay kung hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Araw-araw, we need to be filled with the Holy Spirit. Pag sinabing filled with the Holy Spirit, mouth is controlled, mind is controlled, movement is controlled. Control lahat. Hindi talaga natin kaya pagkakulang ang ating kapuspusan, nakakagawa tayo ng mga maling bagay. Pero pag puno ka ng kapangyarihan ng Panginoon, nilukubang ka ng kapangyarihan ng Diyos, alam nyo, mga panahon hindi ko na kaya, biglang lulukob sa akin ng Holy Spirit. Mapapaiyak na lang ako doon sa lamesa. Laging kakaiba. Ang goal ko kasi laging basahin ang Biblia. Pag natapos ko na sa Revelation, balik na naman ulit ako sa Genesis. Nag-umpisa to, nung mabasa ko yung books ni Rick Warren, na sabi niya, merong isang sa Amerika na sikat na mga ngaral na pag pinakikinggan ng mga tao talagang nakakawiling pakinggan at inaabangan na maraming mananampalataya. One time na-interview at nakausap nila yung pastor. Tinanong nung mga nag-interview, Pastor, anong sikreto nyo? Bakit kayo, pag nagsasalita, nakakalakas, inaabangan ng mga tao? Iba kayo magsalita. Alam nyo, sinabi ng pastor, 200 times niyang nabasa ang Biblia. Kaya nung sinubukan ko ding basahin, lagi ang Bible yearly. Tuloy-tuloy hanggang dulo na. Laging napapansin ko, laging lumalago ako sa pananampalataya. Hindi natatapos ang paglago. Kaya ngayon po, October, lilipat kami ng Bauban. Ayon sa kalooban ng Lord, maglilima na yung simbahan natin. At may dalawa pang na-dissolve. Dapat sana ay 7 na. Pero okay lang. Kasi yung ibang mga pastor natin doon, sumama dahil na-opera ng 10,000 monthly. At control ng pera, na control ng kayamanan. Hindi po sa kayamanang ito. Meron yung pastor na nagsabi sa akin, alam mo, hindi tayo makapaglilingkod ng wala nito. May sakit yung papa ko noon nasa ospital. Nagpakilalang pastor kasi kumakanta kami. Sabi niya, alam niyo, kinontra ko po yun. Sabi ko, alam niyo, kami po naglilingkod na kahit wala nito. Nagulat siya nung kinuwento ko na, paano kami tinatawid ng Panginoon sa katutubo, kung paano itawid ng Lord yung mga gawain. Nagulat siya kung
Kaya nabuksan yung gawain po sa lugar nila. Ngayon po may gawain tayo sa Sampaloc, Tanay. At ang nagpapastor doon si Pastor EJ. Kaya salamat sa Lord, hindi talaga tayo bibigoin ng Panginoon. Okay, nakikilala mo ang Panginoon, knowing Christ more. Gusto natin makilala ang Panginoon. Pero mga kapatid, meron pa tayong dapat hakbangan. Experience is resurrection power. Kailangan maranasan mo talaga yung tunay na kapuspusan. Yung totoong pagtatalaga ng buhay. Kasi hindi mo mararanasan ng totoong kapuspusan kung hindi ka magbibigay ng buhay na totoo sa Panginoon. Hindi talaga natin mararanasan. Kailangan talaga nating maranasan. At si Pablo, nung ma-encounter niya yung presensya ng Panginoon, tuloy-tuloy na yun sa Acts chapter 9. Nung magliwanag, di ba, papatayin niya talaga yung mga Kristiyano pero nung ma-encounter niya ng totoo yung Panginoon, tuloy-tuloy nakapaglingkod sa Panginoon. Alam niyo, kaming mag-asawa di namin kaya, pero sa tulong ng Panginoon nagagawa natin dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. At alam niyo, nung pinagpala kami ng Panginoon, yung sinasabing 30,000 monthly na pang-uusig, natupad yun. Mayroon nagsasabi sa akin, nung humayo na kami doon sa isang kasunod pa na lugar, sabi sa akin, Pastor, may gusto daw tumulong. Ako, dala na sa mga nangangako. Sabi, Pastor, sabi ko, hindi ko pinapansin nung una, kaya lang may lumapit na, Pastor, talagang tutulong daw Sabi ko, ganito na lang. Kasi marami na kami manggagawa, nangako nakarating na lang at nakabalik, hindi pa talaga nila nagawa. Magkakasala lang sila, kaya sinasabi ko, huwag kayong mangako na hindi nyo gagawin, lalo sa Panginoon. Pag nandyan na lang, sige, gawin nyo. At alam nyo, purihin ng Panginoon. Nung kami humahayo doon, tinawagan mula Canada, tumawag papuntang Los Baños. Papuntang Los Baños, tumawag papuntang Bugarin sa pamilya namin. At yung ako na mabihira umuwi, nasa bundok wala signal. Nung nagkataon na yun, nandun ako sa signal, tinawagan ako ng kapatid ko, meron daw gustong kumausap sa'yo, kontakin mo, tawagan mo daw ngayon. Di tinawagan ko. At pagkatawag sa akin, mula doon sa 10,000, alam niyo, sabi niya, sige, tutulong ako 10,000. Tapos nagkwentuhan na kami. Nung malaman niya yung mga ginawa ng Panginoon, sige, magpapadala ako 50,000. At hindi pa nakontento, alam niyo nangyari, yung sinasabi ng mga taong pang-uusig sa amin na 30,000 monthly, meron daw kami ginawang times 3 ng Panginoon. Sa loob na isang buwan, may nagpapadala ng 38,000. Pag tumaas pa yung dollar ay nagiging 41. At yun yung pinagpagawa ng bangka, yun yung pinagpagawa, binili ng mga instrumento, solar, generator, lahat ng mga gamit sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, sa una may pagtitiis talaga Kasama talaga ang pagtitiis sa paglilingkod. Knowing Christ more, experiences resurrection power, at pangatlo, sharing in His suffering. Yung pinagdaanan namin mag-asawa, bukod doon sa mga katutubo, paglalakad. Minsan nabaak na nga pa ako doon Paglaglag ko sa batuhan dahil sa kagustuhan ko may dalang ulam. May walang ulam, may mangingisda pa kami. Kapag kapit ko doon, nalaglag pa ako sa batuhan. Talagang wasak yung pa ako. Talaga, kung siguro wala yung Holy Spirit, siguro ayoko na Tatawid pa sa ilog. Paglangoy ko sa ilog, napakasakit pala talaga noon. Malalaking sugat, tapos ang layo ng ilog Baka yung lalangoyin yung ilog dalawa nito, hanggang doon sa may pader sa labas. Dalawa. Kaya sabi ko, nagpe-pray na ako makarating sa dulo, pero purihin ng Panginoon. Hindi natin kaya, pero sa tulong ng Panginoon, magagawa natin. Magagawa natin sa tulong ng Panginoon. Kaya, yung cancer ni Pastora Joanne, nung una talagang napakabigat, antindi. May patagpong 7:00 ng umaga, nasa kotse kami, hahampa siya sa bangko. Siya na lang may alam niyo, may cancer lang Kung gaano katindi, kasakit yung sapiring na pinagdadaanan. At sa pinanonood ko, wala din akong magawa. Hanggang 1:00 ng tanghali. At talagang lambot na din ako. Nagpe-pray ako, Lord, ano yung gagawin ko sa asawa ko? Hindi ko matanggal yung kirot. Kung pwede ilipat, hindi naman maililipat
Pinapanood ko siya. Talagang, alam nyo, ang Panginoon lang talaga malalapitan natin. Kaya ang galing ng Lord, nagpe-pray ako, pagod na eh. Meron kaming herbal na maliit doon, pinainom ko sa kanya, pati ako tulog. Sa pagod ka, antay sa kanya na kumalma siya. Abay, nung pinainom ko namalayan ko, nakanganga na siya. Ako, nakanganga na rin. At sabi ko, purihin ng Panginoon. At yung sinasabi niyang nasa kwarto na nagpapapalahaw talaga siya, sumisigaw talaga. Alam niyo, yung ginawa ko, habang bumabanat ang kaaway sa amin, ginawa ko na lang, toda sacrifice of praise. Nagpuri na lang ako sa Panginoon kaysa Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi, nagpuri ako sa Panginoon. Lord, hallelujah! Mabuti kayo, Panginoon, hallelujah! Nagtangas na lang ako. Walang magawa Wala ding pera, wala lahat. Pero purihin ng Panginoon, sapat ang pananampalataya. Hindi tayo iiwan ng Diyos sa lahat ng pagtitiis. Kasama yan. Pinag-pray ko, Lord, gusto kong lumago sa pananampalataya. Gusto kong lalo pang magamit dahil palaki yung gawain. Ang leading sa amin ng Lord, magtatayo ng mga churches papuntang Bicol. Hindi ko alam kung saan ako aabot doon. Baka kalagitnaan kunin ako ng Panginoon, pero mas masayang maglingkod sa Panginoon kaysa mamatay kang nasa kasalanan. Amen. Maglingkod tayo na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, matindi ang gawa ng kaaway. Akala mo nasa simbahan, pero puno ng laman. Puno ng kahalayan. Kailangan totoo tayo magtalaga ng buhay. Ang pulpitong ito, hindi parang sa showbiz. Hindi pagpapakita ng sarili natin na sikat tayo, nasa pulpito ka. Ang pulpitong ito, itinatag ng Panginoon para mamuhay tayo sa kabanalan at isigaw ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay. Mga kapatid, marami tayong mararanasan kung susunod tayo sa Panginoon. At isa pa, kailangan patay ka sa sarili mo. Kaya kami, wala na kaming pangarap. Ang pangarap na lang namin, sundin ang kalooban ng Diyos. Pag sinabi ng Lord sa Mauban, talagang purihin ng Panginoon. 2 buwan na kinakausap ako ng Lord, pumunta ka na Mauban, ayaw ko sumunod. Kasi sabi ko, magbubukas na naman, manggagawa na naman, kailangan ko na naman na another pastor. Tapos may mga pastor matigas pa ang ulo. Binigyan mo na lahat ng kailangan nila, galit pa sa'yo. Kaya sabi ko, magte-train na naman, Lord. Ano ba? Aba, nung 2 linggo na lang, 2 linggo, binabagabag ako ng Panginoon, hindi na ako mapakali. Tinawagan ko na, Pastor EJ, samahan mo na ako, pupunta tayo na Mauban. Bakit? Sabi kasi ng Lord, pumunta daw tayo. Anong gagawin? Hindi ko alam. Sabi ng Lord, pumunta lang. Alam ko, pagtitiis na naman yung kakaharapin. Pero purihin ng Panginoon, yung pinagdaanan namin sa cancer ng aking asawa, naging blessing na para sa amin. Nung una, puro kalungkutan, pero ngayon, na-realize ko pagpapala. Lumago tayo sa pagkakilala sa Panginoon. Hindi dapat consumable faith. Pag may pera, hallelujah, praise the Lord. Pag walang pera, Pastor, mahina po kami. Hindi kagalingan lang. Ang hinihiling dapat natin, makilala talaga at maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi talaga tayo makakaiwas. Wala makapagsasabi sa inyo, Pastor, hindi ako ma-hospital hanggang habang buhay. Katulad to ni Elias, diretso sa langit, walang ganon. Isang araw, lahat tayo, malalagyan ng swero. Meron po tayo doon na nakakatuwa ang Panginoon. Ito lang mga nakaraang buwan yan. Ang galing ng Diyos. Nung nakarating na ako ng Mauban, nag-survey na ako doon sa lugar. Iniikot na namin. Nag-survey na kami. Baka sakali mangusap ang Panginoon doon eh. Pero wala pangungusap. Nung hapon na, may lumapit na lalaki. Sabi nung lalaki, Pastor, sabi niya pala, Christian po ba kayo? Kasi may tugtog na Christian doon sa tinutuluyan namin. Sabi nung kapatid ko, ay, po, kami po yung mga pastor. Sabi niya, sabi niya, ano pangalan ng church nun? Binabanggit yung Mountain High Faith. Kami po yung Mountain High Faith. Tapos sabi ko, parang hindi niya makilala. Sabi ko, alam niyo po yung Doro Faith? Sumingit na ako. Ay, oo, alam ko yung Doro Faith. Ay, nahanap ko yung confirmation ng Panginoon na talagang, pag may confirmation, tuloy kami sa mission. Pag may sinabi ang Panginoon. Yung lalaki, sabi niya, ay ako'y galing sa pagbilaw gato ganyan. At sabi niya, 1995, backslider ako.
Kababalik ko lang last year, na-aksidente ako, patay yung angkas ko, at 50-50 ako. Kaya lang, bago ako mamatay, sabi ng Lord, bubuhayin pa kita kasi gagamitin pa kita. Nagpatotoo na yung lalaki, sabi ko, naku, ito na yung confirmation ng Panginoon. At noong pagpatotoo siya, sabi ko, tagasan po ba kayo dati? Sa Pagbilao daw sila galing, Lucena. Ay, kilala niya ba si Pastor Ambrosio? Ay, kilala daw niya. Sabi, kilala ko yun. Ay, si Pastor Rese, kilala mo? Ay, kilala ko din po yun. Dati niya palang pastor sila, Pastora Lori. Nakakaliit ng mundo. Nagpalag po kami doon. Dating member, 1987 pa yata. Na nagbibigay ng tinapa kila Pastora Lori doon sa sumusupport sa gawain. Ngayon, sa amin naman, nagbibigay ng tinapa. 1980 ano pa. Ngayon, purihin ng Panginoon. Sabi niya, ay kilala niyo po ba si Pastor Jerry? Ay kilala ko din. Di, nagakma yung mga kaano namin. Sabi ko, Lord, confirm. Kaya, nung kami umahayo na doon, di na nahihirapan. At meron yung si tatay, pagtatanungin ko, tay, saan tayo ahayo? Ito, meron dito, comatose. Pagdating namin doon, may comatose na lalaki. Yung sinend ko pong picture. Gusto ko sana mapakita yung ano eh. Naka-ready po ba? Ayan. Yung unang picture po muna. Kasi yung unang makita ko po siya, yung nakahiga, isa pa po, yung nasa unahan po. Yan. Ganyan lang po talaga yung kanyang, ganyan lang. Nung pinuntahan namin, ganyan itsura niya. At nung pumunta ako doon, alam niyo, parang ano na nga ako, dala na ako sa comatose. Sabi ko, Sir Paul nga, namatay eh. Pagdating ko doon, dito lang mga sabi ko, nung di sinama ako doon, sabi nung pastor, ito po yung ating pagpe-pray. Sinisip-isip ko muna, nako, Sir Paul nga, namatay. Yung tatay ko, ganun din. Sabi ko nalaman, sabi ko dito sa pamilya, alam niyo, itong taong to, una, wala na sa, ganun lang siya eh. Sabi ko, hindi ito makakarinig ng word of God. Faith cometh by hearing. Sabi ko, ito hindi na makakapag-response. Hindi ko na mapapatanggap. Sabi ko, ito wala. Yung ganyan po, madalas wala ng pag-asa. Pero alam nyo ba, sa Bible, kung merong nananampalatayang pamilya, gumaling yung kanilang may karamdaman. Kaya nung inalok ko yung pamilya, kung gusto nyo pong gumaling talaga yan, kailangan nating mag-Bible study. Faith cometh by hearing. Kailangan nyo mag-aaral ng salita ng Panginoon para magkaroon kayo ng pananampalataya at gumaling yung may karamdaman. So, madali salita, tumugon sila at umoo. Pinag-pray namin si tatay at ayan lang po, pinapakain siya sa tobo at yun, may oxygen siya. Ganun lang, nakaganyan lang siya. Pinag-pray namin. Alam nyo, 4 na araw lang gumawa ang Panginoon na nakakamanghang pagkilos. Si tatay, biglang nakakagalaw. May video po dyan yung hawak ko yung kamay. Sige nga po pa. Yung isa pa po, yung ayan yan. Ayan si tatay, may audio po ba? Ayan na po yung unang response na ginawa ng Panginoon. 4 na araw. Ayun, napisil-pisil pa lang siya. Pagkatapos po niyan, pinag-pray namin ulit, may isa pa pong video, yung huling video po na naka-orange. Ayan na po si tatay. Ayan, nakakataas na mula sa comatose. Mula talaga sa walang pag-asa. Sige, palakpakan nga natin ang Panginoon. Hanggang ngayon, nag-ooperate ang kapangyarihan ng Diyos, pero hindi mo makikita kung hindi ka ahakbang. Maraming nangangailangan. Naniniwala ko kahit kabataan, kayang gamitin ng Panginoon. Naniniwala ako kahit bata, yung mga 3 years old na sinasabi ko sa inyo, sige, matatapos na tayo. Pasensya na kayo, lumampas po ako sa oras. Yung 3 years old, nagyayapa ng mga bata, pinagpe-pray nila ng mga 3 years old, yung mga batang may sakit gumagaling. At mayroon dong bata, ito matindi, parang propeta. 4 years old yata yun. Sasabihin niya, Papa, maa-aksidente tayo. Yung tatay, nagdadrive ng motor, biglang maa-aksidente sila. Tapos magdadrive na naman ulit, Papa, aksidente tayo, nangyayari. Sabi niya, anak naman. One time, sabi nung bata, Papa, may patay. Anak naman, huwag ka magsalita. Pagdating dun sa may patay talaga.
At yung batang yun, nagyayakag ng mga bata. Pag nakita nila na meron doon na may sakit na bata din, yung grupo ng 5 bata yon, yung grupo ng mga 3 years old, 4, nahihiya pa doon sa nanay. O, ba't kaya na doon? Pagpe-pray po namin yun. Pagpe-pray ng mga bata, yung isang may sakit. Pagka-pray nila, gumagaling. Anong qualification? 3 years old para magamit? Utak. Mga kapatid, na naliligaw na tayo. Nababaling na tayo sa mga bagay sa mundong ito, which is merong mga dakilang pangako ang Diyos, nalilimutan na natin. Na kailangan nating hakbangan. Kailangan nating humakbang, maniwala kayo. Hayag ang kapangyarihan ng Diyos. Mas maraming iglesia mabubuksan natin. Mas maraming kaluluwa. Kaya ang goal namin ngayon, 1,000 kaluluwa sa Mauban. Kasi may pinatunayan ng Panginoon. Sabi ko, 1,000 kaluluwa at higit pa, gagawin natin yan sa tulong ng Panginoon. Pumunta kami sa gym. Nagawain kami doon, purihin ng Panginoon. Ang nagpalista, 40 Bible study. Sabi ko, paano namin tatapusin to? Kaya kailangan ng mga manggagawa. Hindi kaya tapusin na magapo. Kaya kailangan 3 days kami doon mag-i-stay. Loobin ng Lord, bukas pupunta kami doon. Pag nag-lead ang Lord bukas, pupunta kaming mag-asawa kasama yung aking pamangkin. Tatawid pa kami ng Cagbalete kasi sabi sa akin ng Holy Spirit, tumawid ka sa Cagbalete at may pinupuntahan ako 2 mag-asawa. From Pandan, 121 kilometers one way. Tsatsagain mo sa Bible study. 200 plus kilometers. Pero purihin ng Panginoon, nagagawa natin sa tulong ng Panginoon. Buti na lang may mga pastor. Naalala ko si Sir Paul, ang layo din ang tinitiis. Nung sinama kami sa Taiwan, sabi ko, grabe, isang kaluluwa lang tinatsaga. Kaya pag uwi namin, ganun din ang gagawin namin. Kaya nung ginawa namin, naranasan ko ang mga dakilang pagkilos ng Panginoon. Nandito ang Panginoon. Gusto niyo po bang magamit tayo ng Lord? Sige nga po sa oras na ito. Alam ko marami talaga tayong gagawin, pero ang araw na ito, hayaan natin. Kapangyarihan ng Panginoon gumawa sa atin. Tayo tumayo. Hallelujah. Una, knowing Christ more. Pangalawa, experiences resurrection power. Pangatlo, sharing in His suffering. Magtiis tayo dahil tinawag din tayo ng Panginoon sa pagtitiis. Mananalangin kami sa inyo. Tulungan tayo ng Panginoon na lahat tayo magamit ng Panginoon. Ngayon, ang dami ng katuroang lumalabas. Tumitindi na ang pandaraya ng kaaway, pero dapat mas nagliliwanag tayo. Arise and shine, sabi ng Isaias. Bumangon ka, gumising ka, at pagliliwanagin ka ng Panginoon. Huwag kang ma-stuck sa ganyang posisyon lang. Lumakad ka, humakbang ka sa Panginoon. Hallelujah. O raraba, siya layararaba kaya. Alam ko, yung mga pagod na, sige, magpahingalay tayo sa presensya ng Panginoon. Kung pagod ka na sa lahat ng suliranin mo sa buhay. Mga kabataan, pagod na rin sa kasalanan. Litong-lito na rin, hindi na makalaya, pero palalayain ka ng Panginoon. Nandito yung Panginoon. Kanina pa siya may kinakausap. Kanina pa may kinakausap ang Panginoon. Hallelujah. Siya raraba kaya satya kanda yararaba se. Ora raba siya la yararaba kanda. Ora raba siya la yararaba. Siko yororo. Sige, welcome nga natin ang banal na Espiritu. Nandito siya. Gagawa ang Panginoon na kahimahimalang bagay. Huwag ka maniwala sa kaaway. Ang pakinggan mo yung salita ng Panginoon. Ang pakinggan natin yung salita ng Diyos. Hallelujah. Sige po, kung gusto mo magtaas ng kamay, magtalaga ng buhay sa Panginoon. Sige po, yung gusto, yung tinatawag ng Panginoon, huwag ka matakot. Kahit cancer pa yan, kahit kamatayan pa yan, kaya nating pagtagumpayan sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu.